So guys, welcome po to another episode ng Real Talk BBM Sara. So ngayon po ay pupunta naman tayo sa Davao, kung saan po ay dumadami yung pong panawagan para kay Mayor Sara Inday Duterte na tumakbo bilang susunod na Pangulo ng Bansa at palitan ang kanyang ama na si Rodrigo Duterte. Okay? So ito po ay galing sa mga miyembro ng HNP o Hugpong ng Pagbabago. Of course, yung regional party na yan ay pinamumunuan ni Mayor Sara. So itong call na ito ay galing kay Governor JV Tyron Uy ng Davao de Oro. Sa isang press conference nung Thursday, sinabi po niya that despite the recent pronouncement of Mayor Sara that she is already out of the presidential race, umaasa pa rin po sila that she would change her mind at tumakbo bilang Pangulo. Okay? Sabi po ni Governor Uy, there is still up to November 15 to wait to have a decision. Okay? We wanted to reiterate that we understand that it is a heavy decision for Mayor Inday, and whatever her decision to run as president or stay as mayor, we fully commit and support her decision. So yun po ang sabi ni Governor Uy na hinihimok itong si Mayor Sara Inday na tumakbo bilang Pangulo. Okay? So kung pwede lang, we are begging you to give a call for the majority of the people, especially the Davao region, for you to run, and definitely manalo ka talaga. Andyan kami sa iyo. And we will campaign hard when the time comes that you would reconsider your decision to run for the presidency. So ito naman po ay sabi ni Arturo Uy, Run Sara Run convener and senior board member sa Davao de Oro. So siguro kamag-anak din to ni Governor Uy. I'm not really sure. So according sa COMELEC, pwedeng mag-submit hanggang November 15 for substitution. So ngayon po, si Mayor Sara ay nagpapagaling pa rin sa COVID-19. We wish her all the best. Sana po ay makarecover siya kaagad. And of course, alam po natin, sa Davao, of course, kailangan nakatutok siya dahil yung problema sa pandemic ay nandyan pa rin. So we wish her na gumaling po kaagad at makarecover quickly dito po sa kanyang nararamdaman. I heard, mild naman ata. So hindi naman siya, she's not in any real danger naman. So that is good news. Okay? So ito, pag-usapan natin guys. Itong mga taga Davao, they want Mayor Inday Sara to run. Pero for her to run, dalawa lang po yan. Either Bongbong aatras, magba-vice president na lang kay Mayor Sara, posible yon, or makakalaban niya itong si Bongbong. Kasi I don't think mag-withdraw basta-basta itong si former Senator Bongbong Marcos sa pagtakbo sa Pangulo. Ito ang hindi maintindihan ng mga supporters ng kampo na to, ng kampo ng admin, ng DDS at ng mga loyalists. Magkaiba yung interest ng dalawang kampo na yan. Merong mga bagay na pareho sila ng gusto. Ayaw nila sa Dilawan, galit sila sa Dilawan. Merong mga punto na gusto sila pareho. Yung build, yung infrastructure, yung mga proyekto. Pagdating sa pagtingin sa kay former President Marcos, pareho din yung grupong yan. So wala silang problema diyan. Pero pag ang pinag-uusapan na ay yung hawak sa Malacanang, yung hawak sa kapangyarihan, ay diyan na medyo magkaiba yung grupo. Ulit-ulitin kong sabihin guys, iba ang grupo ni Mayor Sara, iba ang grupo ni Bongbong Marcos. 'Di ba? Syempre kung ikaw yung mga heads diyan sa Davao, kapartido ni Sara, mas mapapaboran ka. O pag si Bongbong ang nanalo, hindi ka na ganun kalapit sa kapangyarihan. 'Di ba? Isa ka na lang doon sa mga maraming supporters niya kung sakali. 'Di ba? Ganon din kay Bongbong. Syempre yung mga Ilocos na mga political families, 'di ba? Alam din nila na sila yung pinakamalapit sa kapangyarihan kung sakaling manalo si Bongbong. Kaya nga sila Chavit, yung mga ibang mga political families diyan, lalo na yung mga political families na nagsimula nung panahon ng martial law, nung panahon ng tatay ni Bongbong.
So, syempre, sila ang priority. Yung mga naging loyal sa kanila throughout all these years, yun ang magiging priority ni Bongbong Marcos. Hindi yung Davao Group. Hindi yung mga taga Davao. Syempre, yung mga taga Davao, ayaw din nila. Hawak-hawak natin, bakit mo bibigay sa iba? 5 taon natin pinaghandaan yan, tapos bibigay mo lang doon sa mga taga Ilocos? Hindi ganun kadali yun, guys. Kung sinasabi mo na, hindi, madali lang, basta magkakasama tayo, laban natin, you don't understand how politics work. Kung paano gumagana yung politika sa bansa, kung paano gumagana yung kapangyarihan, yung budget, yung pera, lahat na yan, hindi nyo naintindihan kung paano gumagana yan sa bansa. And yan, ngayon lumalabas, ngayon nakikita kasi merong election next year. 'Di ba? So, merong tsansa na either mag-remain sa Davao yung kapangyarihan o mapunta sa Ilocos yung kapangyarihan. So, yun ang awayan diyan. Yun ang magiging bangayan diyan, and makikita natin kung talaga magkakatotoo yung mga ilang prediction ko. Pero anyway, I'm still looking at the signs. Marami ang mga umaasa pa rin na tatakbo itong si Sara, and yung iba doon sa mga supporters niya o mga vloggers na para kay Sara talaga ay naghahanda na sa posibleng banggaan na mangyayari between the diehard Duterte followers at yung mga loyalista ng mga Marcos. Mukhang naghahanda na. Kumbaga, alam mo sa gera, parang nag-aano na sila ng mga baril, naghahanda na ng mga amo, ng mga baril. Mukhang hindi siya, it won't be pretty if Mayor Sara decides to run. Ang paniniwala ko pa rin, ganito pa rin kasimple yung paniniwala ko, kung mag-decide si Sara, ayoko ng gulo, hayaan nyo na, bigay nyo na kay Bongbong yan. Dito na lang ako sa Davao, or mag-VP siya, I don't know. Kung sakaling yun ang maging desisyon ni Mayor Sara, tatakbo itong si Bongo at si President Duterte. Hindi nila bibitawan yung Malacanang. Magiging aangat. So si Bato atras, Bongo, Digong. Yun ang lalaban. Yun ang ticket na makakabangga ng mga Marcos loyalists. So, yun, ganun kasimple yun, guys. Sa akin yun, ganun ang aking prediction na mangyayari. Hindi sila handang bitawan. You have to understand na kapag sila ay sumuko na at sabihin nila, sige na nga, si Marcos na lang, wala nang ano, bibitawan nila yung kapangyarihan, bibitawan nila yung bilyon-bilyon na budget. Hindi ganun kadali yun, guys, para sumuko ng ganun. And of course, si Bongbong nag-i-extend pa rin. Tara na, bati na tayo. Ayan yun na, give up na. Ako na yung standard bearer. Ako na yung... Pero tingnan natin. Pero sa ngayon, sa nakikita ko ngayon, hindi handang bitawan ng mga Duterte yung Malacanang. Pinagtrabahuhan nila ng 5 taon, ginigiba nila si Lenny ng 5 taon, yung ano, para lamang ibigay sa mga Marcos yung Malacanang. Hindi ganun kasimple yun, guys. So tayo, pinapanood lang natin. Alam nyo naman, klaro naman kung sino-sino suportahan ko. Basta tayo, nanonood lang tayo, okay? Nanonood lang tayo. And ayun pa, other than that, meron pang good news coming naman kay Symbolical Dad. So in my next video, I will talk about that, okay? So yun, guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye-bye.